Ito nandito na kami sa may La Trinidad Benguet, sa may strawberry farm. Ito yung malaking strawberry. Ayan o, statue. Matingkad pa yung pagkapula niya kasi bagong pintura. No? Ganda pala ng mga bundok sa paligid dito. Ngayon mo nakakita ito ng ganito, umaga. Kasi nung karaan pagpunta namin dito, hapon or medyo maulan yun, kaya hindi namin na-appreciate masyado. Pero ganito pala siyang itsura pagka umaga. Tapos dati, weekend kasi mga amigo, dami ditong mga nakaparada eh. Tapos bukas pa yung mga ganito. Ngayon kasi umaga pa lang, sarado pa yung mga stall dito. Ayan, so dyan ka makakabili ng mga pasalubong. Dito ako bumibili dati ng ng strawberry taho. Ngayon parang wala pa siya. Unti-unti pala silang nagbubukas. Ayan yung mga pasalubong na pwede mong bilhin dito. Pasalubong mo sa mga kamag-anak mo or sino mang pasalubungan mo sa Maynila. Tapos ito yung parang view deck dito. Ayan nagpa-fog pa yung strawberry farm Siguro binabaha yung mga amigo ng mga nakaraang panay ulan. So ganito pala yung tsura niya pag umaga. Sobrang ganda. Yan, makikita mo pa yung mga fog or yung mga ulap na nasa baba pa. So ganyan siya kaganda. Tapos may mga bahay sa taas ng bundok Makikita niyo, di ba? May kalsada rin pala doon, paikot. Ang lawak nito Hindi ko alam kung ilang hektarya to. Tapos doon yung nasisinaga ng araw, makikita mo yung mga bahay na sa tuktok na ng bundok Paano kaya sila dyan, kumukuha ng tubig, Grabe, ang ganda tingnan, Andun, Di ko alam kung nakikita nyo dito sa camera, Pero sa akin, ayan, kitang-kita. Nasisinaga ng araw, kumikinang yung bahay. Ayan, may wala pang tanim banda rito. Parang nakita ko dito, banda is puro litos, Pero, not sure lang kung lalakarin mo pupunta doon. Kasi dati, doon yung pinaka-entrance yata. Ayan, Tapos pupunta ka doon sa pinaka-gitna. Ayan yung mga nagpa-farmers dito. Kasi hindi mo masyadong makikita. Dati kitang-kita ko hanggang doon sa dulo yung mga kabahayan. Pero ngayon kasi natatabunan siya ng mga ulap. So, ganun siya kaganda. Ayan mga amigo, Ang oras pala kasi ngayon is, kaka 6 AM pa lang. So, kaya ganun. Sobrang ganda. Tapos ramdam na ramdam ko na yung lamig dito. Dalaw-dalaw na yung damit ko pero yun, mas malamig pa rin. Tingnan yung mga amigo yun dito. Tapos yung tapat naman niya is bukid. Ayan, kita mo rin dito. Sana makakababa tayo dyan, Dati kasi maputik. Hindi ko lang sigurado ngayon kung maputik pa rin kasi yung daanan dyan napunta rin. Andun yung mga strawberry. Ngayon may mga bubong sila. Kasi panay ulan nga nung nakaraan. Siguro para hindi masira yung mga bunga, nilagyan nila ng ganun. Ayan, Pero mas maganda tingnan to pag wala yung mga bubong. Ayan. So panay ulan kasi daw dito naman nakaraang araw. Parang kahapon lang daw yata gumanda yung panahon. Ayan Tingnan mo mga amigo. Nakikita nyo ba yung hininga ko? Umuusok pa. Dahil sobrang lamig. Ayan Diba? Umuusok pa. Ito yung malaking pinaka-giant na strawberry. May butas pala sa likod. Dito kami kakain mga amigos sa La Trinidad. Sa may lang din, sa may strawberry farm. Ayun, welcome to Torogis Tama Clothing Center. Ang pinaka nila dito, puki-puki, pinikpikan, sinigang. Sabi yung mga pangalan ng ulam dito Pero mabango yung ulam nila. Kaya mga pangalan nito puki-puki, pinikpikan, sinigang. Welcome to Torogis Tamak Loading Center. Wala pang tao. Kami yung unang kakain ngayon dito. Ngayong umaga. Birthday ko lang pero wala ko lang libre. Ang dami na palang dumadaang vlogger dito. Tingnan mo mga amigo, ang daming sticker. Ayan yung mga sticker ng mga vlogger na kumakain dito kay ate. Yan, maraming mga grupo yan. Grupo. Mga siguro nagmumotor. Mga van owner. Ang dami. Meron pala silang dikitan. Ito sayang wala tayong sticker. Kasi ayan na marami na palang kumakain mga amigo. Ibig sabihin, sikat na talaga to. Bagnet silog. Ayun yung mga ulam na meron sila. Tara, kain mga tayo mga amigo, Nagugutom na rin tayo. Then,
ano pa lang, 6:15 pa lang ng umaga. Tapos hanggang 8 daw kami dito. So makapag-ikot-ikot pa kami dito sa strawberry farm. Kung may picking daw kayo ngayon ng strawberry farm, makakapagpamitas daw kami, 700 per kilo. Pero since binaha daw nung nakaraan, hindi sure yung driver namin. Maganda nga dito kasi may ideya siya kung saan kami makakabili ng mura kapag hindi tayo makakapagpamitas ng strawberry farm. Mayroon na ditong stall na mura daw yung bintahan ng mga strawberry. Tingnan natin mamaya. Pero sa ngayon kakain natin. So, ang pinaka-best seller daw nila dito na rice meals is yung Turogis rice. 180 pesos mga amigo, no? Dito sa Turogis Stomach Loading Center. Ang daming vlogger guys na nagdidikit ng mga sticker. Ang ibig sabihin pala nitong Turogis na best seller nila dito, Egorot. Binaliktad lang pala, sabi ni Manang. So, yan pa yung ibang menu nila, oh. So, pinakamura na yung 180, mayroong 150. Sa drinks nila, yung Coke na 1.5, 150. Yung maliit na Coke, 30. Coffee naman nila is 35. Bottled water is 30. Meron silang soap, may seafoods, may pork. Ayan yung menu nila dito. Yan. Tapos itong kabila, mayroon silang strawberry alamang na 200 pesos. Chili fish na 200 pesos. Ayan siya guys. So yan yung mga breakfast nila. Oh. May bagnet silog din sila ng 180. Chicken silog ng 180. Bango silog. Ayan. Dami na nila dito palang So dito lang to rin mismo sa may strawberry farm. Pagka park nyo, dyan lang kami nagpark sa tapat lang. Oh. Tapos dito may kainan pala dito sa gilid. Pagkatapos kumain, ikot-ikot tayo sa strawberry farm. Sana paano tayo, no? Kung hindi maputik mga amigo, papasok tayo doon sa loob. Dati kasi nung dalawang balik ko dito, hindi ako nakapasok doon dahil maulan. Medyo mataas yung tubig. So ngayon medyo maganda yung panahon. Umaga pa lang, may araw. And then, ang problema lang, baka wala daw fruit picking ngayon ng strawberry. Pero kung mayroon, punta tayo mamaya. Ang price-yuhan daw pagka ikaw mismo yung pipitas, 700 pesos per kilo. To try natin. Ito na mamigay yung order natin. No? Best seller daw nila to dito. Ito siya. Turogis rice. 180. Turogis, ibig sabihin daw. Egorot, binaliktad lang. Parang bagnet. Crispy. Tapos meron siyang salad. Tapos meron chicken. Meron siyang fried rice. So ito. Sarap siguro nito. Tingnan natin. Crispy, parang chicharon. Kain tayo. Nauna na yun. Lechon kawali. Harap na nila. Parang lechon kawali. Mayroon pa akong chicken. Mayroon din sila dito ang tawag ito. May ketchup, suka. Tikman natin kung ano yung malasa ng suka nila dito. Hanap tayo ng pwedeng malagyan. Ayun. Ito yung manok nila guys. Laki na nakita. Sa halagang 180 pesos, sulit na rin pag ganito karami. May salad pa. May bagnet ka na, may isang chicken leg ka pa, may salad ka pa, may isang cup of rice. Panalo ng mga amigo, no? Breakfast. Overload na to. Crispy din pala yung pagka-prito ng manok nila. Sarap. Bounce na lang ko lang. Perfect yung bagnet nila mga amigo, no? Tapos, sausaw mo sa maanghang na suka ng binggit na may kasamang tuyo. Tapos,
Ang malo, no? Tapos parisan mo pa ng fried rice. Tapos chili flakes. Kaya mo na konti. Oh. Meron salad. Medyo sumama yung pakiramdam ko. Parang sa biyaya. Malamig kasi kanina eh. Parang nagdadaya. Pakiramdam ko nagdadayari ako. Pero pagdating dito wala naman pala. Buti na lang may libreng ano dito na CR. Ayan, ang daming tubig. Donation lang mga amigo na. Di mo na kailangan maglagay ng ano. Pero yung tubig nila dito, magugulat ka pag ano sa puwet mo. Kasi parang galing ng ano, freezer. Sobrang lamig. Ayan o, panlalaki, pambabae. Dito lang to, ayan yung malaking strawberry na ano, statue. Tapos dito lang siya sa gilid. Ayan. Tapos strawberry farm na yan dyan. Ayan na yung ano, parking yan. So, andito lang sa gilid. Ano lang siya, donation lang siya. So, daming tubig eh. Abunda yung tubig nila dito guys. No? So, tapos kaming kumain dito. Dito lang din kami kumain sa gilid lang din. And then hanggang 8 pa kami. Dumating kami kanina dito mga 6:30 yata. Ngayon pupunta kami ng strawberry farm. Sana makapasok kami. Ito. Grabe na yung sikat ng araw. Sana tuloy-tuloy na siyang ganyan, no? Hanggang pag-uwi namin bukas para walang masayang na tourist spot na mapapuntahan namin. Ito pala yung entrance, oh. Alas 8 pa daw ng umaga, tapos pang closing nila is 5 p.m. Foods and drinks in plastic paper cups are not allowed. So yun yung entrance ng ano, ng strawberry farm. Hindi ko alam kung pwede na. Pwede na ba, boss? Ayun. Walang strawberry ngayon. Ayun, mga amigo na walang strawberry pala ngayon dyan. Tapos maputik nga pala talaga. Dahil nga, panay ulan nung nakaraan eh. Wala tayong makikita. Parang lagi tayong wrong timing pag nagpunta rito, no? 3 beses na to. Pero mas maputik ngayon, tingnan nyo. Tapos, ayan o, dandaan lang kayo dito ha. Ayan o, maputik nga talaga. Wala rin daw makikitang strawberry, nasisira yata. Mga litos lang nakikita ko dyan, no? Ayan yung mga nilalagyan ng ano, plastic na. Ayan o. Dito yung entrance sa may Sweet Charlie Road. Tapos lalakarin mo doon kaso tingnan mo, maputik. Ayan, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung view doon sa taas. Meron dito parang mga pichay yung nakalagay dito eh sa unang ano, parang nursery house. Tapos dito naman, puro litos yung nandito sa bungad, no? Dito exit na. Ito yung entrance, ikot ka lang doon, exit na. Dito, pagpipilitin mo mga amigo dyan, maganda pag nakachinelas ka, makakarating ka doon. Kaso sightseeing lang daw, walang available ngayon na strawberry. Try natin. Tayo dadaan. Dito dumaan yung tao kanina eh. Ito. Ayan, meron palang patungan dito. Medyo maputik lang. Pak! Ayan. Kaya. Ayan, meron pala siyang parang pathway dito na ano siya, mga gulong, tapos sinimento. Pwede kang pumunta rito. Dati hindi ko to pinuntahan eh. Hanggang doon lang kami sa may bungad. Ngayon mga amigo, maganda pumunta rito. Wala ka tao-tao. So, kayo lang talaga. Masusulit mo. Ayun o. Kaso nga lang, ayun pala oh, halong strawberry na lang saka ano. Ito may strawberry dito.
ito sarado eh. Sarado yung garden na yan. Medyo maputik nga lang oh. Ay hindi talaga, medyo maputik talaga. Sayang yung Jordan. Yung Jordan shoes mo. Ito oh. Ito parang mga pichay na maliliit. Ito yung mga strawberry. Ito oh. First time ko makahawak ng strawberry. Walang alam bunga. Yun. Dito, medyo matuyo na. Ayan oh, mga litos lang. Tapos ito yung mga strawberry, walang bunga. May mga maliliit dito guys oh. So ba, hindi tayo makapamitas ah. Yan pa oh. Tama sinabi ni Kuya, walang bunga. Ano? Bulaklak pala nakikita ko. Katabi lang din pala niya yung mga ano, litos. Ito yung litos. Ito naman yung strawberry. Maliliit. Maliliit yung bunga guys. So, may maran dito. Kaso maliliit eh. Ayan o. Hindi pa hinog. Wala man lang kahit isang hinog. Ayan o, walang bunga. Mga amigo, may bulaklak pa lang ako nakikita. Tapos ito mga litos na siya. Ito yung ano niya, greenhouse kumbaga. Wrong timing. Walang bunga eh. Walang bunga. Katabi lang pala sila. Magkatabi yung litos sa ano, strawberry. Walang bunga eh. May mga maliliit. Walang bunga eh. Kasi ayan, parang mga pizza yung nandun oh. Doon. Meron pa doon oh. Kaso puro, yun nga lang po, walang mga bunga eh. Kung mayroon man, banisot pa. Maputik mga amigo. Umulan kasi yung nakaraan eh. Ilang araw daw palang umulan dito. Tapos, parang kahapon lang tsaka ngayon lang umaraw. Maganda sana yung panahon ngayon oh. Wrong timing nga lang dahil kung kailan maganda yung panahon, tsaka kami nandito pero wala namang bunga. Ito pala may isa. Oh. Ayan oh. Kaso maliit pa. Hindi talaga, parang hindi yata peak season. Ay, peak season siguro ngayon pero nasira siguro nung nakaraan no. Mayroon doon oh, nasira na oh. May ano? May mga bunga siguro to nung nakaraang linggo. Kaso pinitas na nila dahil panay ulan. Ayan. Hindi na kami tutuloy dun sa pinakadulo. Dahil maputik. Ayan. Hirap na lumusong pampunta dun. Wala namang bunga. Puro ano lang, dahon. Meron pa sana dun oh. Kaso tingnan mo yung daanan. Hanggang dito lang kasi yung mga niyagawang ganito oh. Sana hanggang doon sa dulo. Punta ka doon? Doon sa dulo? Parang ang lalim na ng putik eh. Ayun oh. Wala nang mga ganito. Wala nang... Pero kung pipilitin, pwede naman hanggang doon oh. Ewan ko lang kung may mga bunga yun doon. Punta po kayo. Puputi kasi. Pero doon siguro parang hindi masyado. Siya nga may caretaker dito. And then, hindi pala peak season ngayon. May mga bunga naman yung iba. Kaso nga lang, maliit. Kasi hindi pa peak season. Tapos panay ulan nung nakaraan. Siguro yung mga malalaki pinitas na nila. Kaya hindi na kami tumuloy doon. Isa pa, maputi kasi inulan nung nakaraan eh. Ang medyo healthy lang dito ngayon, makikita mo. Yung litos, which is yun din yung nakikita ko dati. Pero yung strawberry, parang ang hirap matimingan. So maganda siguro talaga pagka peak season ka pupunta rito. Kung gusto mong mamitas ng strawberry, pwede ka na mag-sightseeing doon. Kaso, diyan lang. Maputik lang. Ang lawak pa yan mga amigo hanggang doon pa oh. Kaso hindi ko na pinilit na puntahan pa yung pinakadulo dahil nga ang hirap, maputik masyado. Nakakahiya sa driver ng van kapag kaakyat natin sa sasakyan tapos puro putik yung sapatos. Ito, BSSU Farm Directory. So parang siguro mga estudyante pala yung nagtatanim nito. Siguro yung mga kursong agriculture, sila din yung nagtatanim dito. Diba?
Strawberry Festival Street naman yung dito. Kaso yan, sarado. Yung strawberry pala, katabi lang niya ng mga litos. Andun, no? Diyan sa pangalawang area. Siguro hanggang doon pa. Ang ganda ng mga bukid nila mga amigo. Tingnan mo, may mga bahay sa tuktok. Gaganda pa ng mga bahay. Dito rin, oh. Pati doon, oh. Ganun kaganda rito sa strawberry farm. So, kung pupunta kayo dito, piliin nyo na lang na peak season. Kung gusto nyo mamitas ng, or ma-experience mamitas ng strawberry. So, balik tayo sa ano natin. Para punta naman tayo sa next tourist destination. Sa ngayon, dito lang muna. Yung mga souvenir din pala dito sa atin ng mga ano. Mga gawang ano, mga maliliit na kutsilyo na may ano na, mga medyo magkano naman dito sa iyo, tingin ganito? Yan, 180. 180. Tingnan nga natin kung anong laman ito. Ang ganda. 180 pesos. Talin ba ito? 180 pesos mga mega souvenir dito sa may strawberry farm. Sa gilid lang sila. Dami pang design, no? Meron din sila dito ng Batangas. Meron ganyan. Ito. May mga malalaking ano din sila. Itak, samurai. Tapos mayroong mga walis tamburin pala dito. 630, tatlong piraso. Ang dami pa, oh. Close pa yung ibang mga stall dito ng mga pasalubong or mga souvenir. Yung mga nagtitinda. Ikot ko muna kayo dito sa mga ano nila. Ayun. Ikot ko muna kayo dito sa ano nila, sa mga pasalubong area, yung mga souvenir. Hi ma'am. Souvenir, sir. Ayun, dami mga souvenir dito. Yes, sir. Mga pasalubong. Yes, sir. Pampasalubong po. May pituan na nyo. Ito na rin. Ang dami dito mga amigo, para mga kakanin. Ito may mga kakanin, may mga wine. Oh. Dito pala ako din bumili dati ng mga ganito. Strawberry. 4 na peraso, 100 pesos. So, bukas na ako mamimili pa. Bukas mababalik siguro kayo. Meron pa ba ding ibang liban dito? Dito lang siya. Yung, Mga ganito. Meron pa naman, ah. opo, sa ibang ano. Pero mas First day pa mahal kasi namin ngayon. Wala pa kami malagyan. Dapat doon, pati nga yung lito sana, kaso wala pa rin namang titin. Oh, mabubulok nga eh. lang gulay yung ano. Gulay. Mayroon din ditong gulayan. Pero sarado pa. Maya-maya pa siya. Ayun, oh. So sayang, mga gulay sana mas mura dito kapag dito ka sa strawberry farm bumili. Kaso wala pang yung mga gidatingan na dito mga amigo, no. Ayan, balik kami dito sa ano, van. Ano daw, alas 8 ng umaga yung ano namin. Cut off dito sa strawberry farm. Balik na kami. Ayan yung view mga amigo. Oh, ito mas malinaw na talaga, mas klaro na kasi ang taas na ng araw. Ito yung kabila. Alas 8 na kasi ng umaga mga amigo eh. Ayan yung view ng strawberry farm. Kita mo yung sa may taas. Ang dami mga kabahayan dun sa tuktok. Tapos ayan, wala lang strawberry farm. Wala pa lang strawberry picking ngayon dahil hindi pala peak season. Gaganda ng mga bahay dito. Ayan. Ang yayaman naman nandito mga amigo, lalo na nandun sa taas. Oh. Tapos nandun pa rin yung simbahan din nila. Pakita ko sa inyo yung taas. Ayan yung view. Sa taas. Ayan naman yung kabilang side. Ang ganda dito. Sa tapat naman niya is bukid. Ayan.